Let's go, let's go, let's go, let's go. Hello, my dear Sagittarius. My dear Sagittarius, second half of July. Bakit itong hawak kong baraha? Hindi naman dapat ito. This is from July 16 hanggang sa katapusan, mga my dear Sagittarius, and this is a general reading. Maling baraha na naman. Reminder lamang tayo, mga my dear Sagittarius, na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Opening card tayo, my dear Sagittarius. Opening card we have here. Ito ang magdadala ng lahat. My dear Sagittarius, second half of July, my dear. Okay. We have here hesitation, my dear. Energy of hesitation. Pagdadalawang isip, my dear. Pag-aalinlangan. Okay? Punta tayo sa outside na energy, my dear Sagittarius. Posible ding energy of distraction, out of focus, my dear Sagittarius. Okay? Confused, no? Medyo naguguluhan ka, hindi ka makapili. Worry, pag-aalala, okay? Or, posibleng outside energy din to. Okay, tingnan natin, my dear. Punta tayo sa outside energy, my dear Sagittarius. My dear Sagittarius, outside energy, ibig sabihin, hindi mo ito energy. My dear Sagittarius, medyo ano yung baraha mo ngayon, ha? Medyo mahiyain. Okay, let's go. My dear Sagittarius, we have here, I am grateful for my spiritual lesson. Outside energy to. Okay? So, sa labas, merong masaya na energy. Okay? Posible nagpapasalamat siya, my dear, kasi I am grateful for my spiritual lesson. Posible nagpapasalamat siya, my dear, na dumating ka sa buhay niya. Marami siyang natutunan sa'yo. Okay? Marami siyang na-realize or marami siyang natutunan, na-adopt. Marami siyang lesson learned, in short, my dear. And tinuturing ka niya, my dear, as a spiritual lesson sa kanya. Ibig sabihin, dumating ka sa buhay niya because of kasama ka sa spiritual lesson niya or spiritual journey niya. Okay? So, somebody is grateful, somebody is thankful, my dear, na naging bahagi ka ng buhay niya. Okay? So, kung ikaw connect natin sa energy, my dear, ng hesitation, baka nung una parang hindi niya siguro tanggap, 'di ba? Na marami siyang natutunan sa iyo, na marami siyang nalaman sa iyo, na malaki yung naging impact mo sa buhay niya. Pero this time, parang dahan-dahan niyang nare-realize, my dear, na oo, malaki yung naging part mo sa life niya. Okay? Sa energy mo, my dear, there is someone else. Okay? Sabi mo, there is someone else. Pero hindi ka dito sigurado. Okay? So, parang nag-hesitate ka, nagwo-worry ka, nakukonfuse ka, distraction, kasi parang meron third energy or third party energy na pumapasok sa personal space mo. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Parang nagdadalawang isip ka. Meron ba siyang karelasyon? Meron ba siyang kabit? Parang ganon. Meron bang spy? Parang ganon. Meron ba sumisira sa pagkakaibigan namin? Meron ba nagsusulo-sulo sa kanya? Parang ganon na energy. So, nandudong kayo na energy. Parang, I think itong outside na energy, dahan-dahan siya nagbabago. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Dahan-dahan siya nagbabago, and ikaw, parang nagtataka ka bakit siya nagbabago.
Parang ganun na nakukuha ko, my dear. Meron bang third party? Kasi sabi mo dito, there is someone else, okay? So, parang inisip mo baka merong iba, merong nakikisali sa eksena ng buhay namin, merong nakikigulo, kaya siya nagbabago. Yun na nakukuha ko, my dear. So, punta tayo, my dear, sa iyong nakaraan. Okay? So, in short, my dear, second half of July, medyo magulo yung isipan mo. Okay? Medyo parang investigator ka na naman dito ulit. Nag-iimbestiga ka na naman ulit. Okay, my dear Sagittarius. Sino ba to? Bakit siya nagkakaganyan? Anong nangyayari? Parang gano'n na nakukuha ko dito. Let's go tayo sa energy ng iyong nakaraan. We have here the 9 of Pentacles. Okay, may kinalaman sa usapin ng pinansyal because that is the 9 of Pentacles or the 9 of Diamonds. Okay? So, parang ang nakukuha ko dito in the past is meron siyang mga diskarte sa buhay na hindi niya pinaparating sa'yo. Yun ang nakukuha ko. May kinalaman sa usapin ng pinansyal. Meron siyang binibili, meron siyang ginagawa na hindi niya pinaparating sa'yo. Okay? So, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear. Yun nag-umpisa tong issue na to. Okay? The 5 of Wands. Lagi kayo hindi nagkakaunawaan, my dear. The 5 of Flowers or the 5 of Wands. Lagi kayo hindi nagkakaunawaan, my dear. Related sa energy ng pera. Okay? Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Next, my dear, is the 10 of Diamonds. Okay? Pera na naman, my dear. Okay? Involved na, my dear, this time, ang energy ng pamilya. Okay? Involved na ang energy ng pamilya. Okay? Itong 5 of Wands, 5 of Flowers, or 5 of Wands, definitely away to. Nagkakaroon kayo ng away, hindi pagkakaunawaan. Unang issue is related sa mga bagay na pinagkakagasusan niya, my dear. Pangalawang issue, my dear, is related sa energy ng pamilya na connected pa rin sa energy ng pera. Money, money, money. Ngayon, ikaw, my dear Sagittarius, parang nagtataka ka, bakit siya nagbabago? Bakit parang meron bang someone else? Meron bang third party? Meron bang nagsusulo-sulo sa kanya? Okay? Tingnan natin, my dear. Last card tayo. We have here the 7 of Sword. Lihim, my dear. No, lihim. May ginagawa siya behind your back because that is the 7 of Speed or the 7 of Sword. Okay? So, meron siyang lihim na ginagawa. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. May kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, posibleng pinag-aawayan ninyo in the past, yung energy ng pamilya, energy ng mga gastos niya, ng paglalabas niya ng pera na hindi niya sinasabi sa'yo. And may nagbabago dito, my dear, na tao. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. May nagbabago dito na tao. And ang lakas ng energy ng tatlong zodiac sign or tatlong element, energy ng Taurus dahil sa energy ng Diamonds, Taurus, Virgo, and Capricorn. Sa energy naman na nandito, energy ng Wands, okay? Wands, Aries, Leo, and Sagittarius. So, posibleng kapwa mo siya fire sign. And last na energy is energy ng Sword, which is Gemini, Libra, and Aquarius, okay? Walang water sign. Walang water sign kasi hindi lumabas ang heart. Okay? So, posible na wala kayong masyadong issue sa mga water sign. Okay? So, let's go tayo. Pero all zodiac sign are welcome sa ating reading. Pero mas highlighted to. Itong mga zodiac sign na nandito. Especially yung energy ng earth sign. Okay? Let's go tayo, my dear. We have here the 4 of Pentacles. Pera na naman, my dear. Okay, so hindi ka makamove on dito, my dear. Hindi ka makamove on. Talagang guligol yung utak mo, my dear. Talaga ang gulo ng utak mo dito. Bakit kaya ganun? Di na siya nagsasabi sa akin kung ano yung ginagawa niya. So, dun umiikot, my dear. Yung second half of July mo, medyo guligol ka, my dear. Related sa energy ng mga ginagawa niya. Okay? Medyo curious lang ako, my dear. I am grateful for the spiritual lesson. Bakit siya grateful? I think masyadong marami siyang natutunan sa'yo.
Kasi masaya siya eh. Grateful daw siya for spiritual lesson. So, ibig sabihin, meron siyang mga natutunan sa'yo. The Knight of Pentacles, my dear. Okay? Okay, nakukuha ko na, my dear. Ikaw kasi, parang gusto mo i-invest na lang yung pera. Parang gusto mo gamitin sa maayos yung pera. And I think baka siya is ginagamit niya sa mga personal na interest niya sa buhay. Once again, lamang na ang energy ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Ikaw naman, my dear, parang gusto mo na gamitin sa business, sa pagpapalago ng pera. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Next, we have here the energy of the devil. Okay, may devil energy, my dear. Nasa area siya ng pamilya, my dear. Pakiramdam ko parang gumugulo, my dear, sa buhay mo yung energy ng pera. Okay? And malaking factor yun sa energy ng pamilya. Posible nasisira ang pamilya mo, my dear, ng dahil sa pera? Or nag-aaway-away ang pamilya mo ng dahil sa pera? Or dahil sa pera? Nasisira ang pamilya mo ng dahil sa pera, nagkakagulo kayo ng dahil sa pera, napipressure ka, my dear, ng dahil sa pera. Family energy to, my dear, meron kang devil. Okay? Pero sigurado ka, my dear, sa pakiramdam mo, na meron siyang ginagawa sa usapin ng pera na related sa energy ng devil. Okay? So, ulitin ko, my dear. Yung unang energy, kasi reading mo naman to, is meron nangyayari na parang tensyon sa loob ng pamilya. Okay? May devilish na energy. Okay? So, kasama siya dito. Okay? Kasama siya dito. Pakiramdam mo, meron siyang ginagawa na hindi maganda, na connected sa energy ng pera. Pero nararamdaman ko rin dito na meron sa inyo, mga my dear Sagittarius, ang nakakaramdam na matinding pressure kasi yung energy ng pera ang nagiging reason kung bakit nagkakagulo ang pamilya. Okay? Let's go. Next is the energy of the Emperor. Okay? Superior. Walang nagpapalamang sa inyo, my dear. Nagkokontrolan kayong dalawa. Okay? Nagkokontrolan kayong dalawa. Yun ang nakukuha ko dito. Ako yung masusunod. Ako yung ganyan. Ako yung ganun. Ako yung ganyan. So, in short, yung energy ninyong dalawa is hiwalay. Hiwalay. You're trying to control this person and this person is trying to control you. Itong person na to is nag-a-act siya na parang in power siya or parang authority siya na kaya niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin and wala kang say doon, wala kang magagawa. Yun sa'yo naman, my dear, parang nandun ka sa period or nandun ka sa energy na bakit ganun? Bakit bigla siyang nagbago? Bakit ganyan na yung ugali niya? Siya pa ba yung taong minahal ko? Siya pa ba yung ganito? Siya pa ba yung ganyan? Nandun yung energy mo. And nag-aagaw, my dear, yung puso mo at saka yung isip mo kasi wala ka naman actually nakikita na parang umaaligid-aligid sa kanya. Ibig sabihin, parang wala ka naman nakikita na parang bumubulong-bulong sa kanya. So, posibleng kusa na lang siya talaga na nagbago. Na-realize niya, my dear, na, di ba, tama na yung ganito-ganyan. Ewan ko ba? Okay, let's go. Basta nandun yung energy mo, my dear. Next card. Additional tayo, my dear. Sagittarius is the Four of Cups. So, warning to, my dear, ha? Marami talaga sa inyo, mga my dear, ang hindi makaka-move on sa mga pinaggastusan, yung pinaggamitan ng pera na hindi dumaan sa'yo, sa mga partner nyo, sa mga karelasyon nyo. Bakit hindi niya sinabi sa akin, bumili siya ng ganito, ginawa niya to, nagpunta siya sa ganito, nasaan kaya yung ganito, bakit hindi niya ibinigay sa akin, okay? Or baka curiosity, bakit lagi na lang siyang walang pera? Bakit na lang siya nauubusan? Parang ganun. Kung hindi man to sa relationship, baka sa loob ng pamilya, my dear, yun na nakukuha ko. Bakit lagi siya nauubusan ng pera? Bakit ako na lang lagi ang nagto-troubleshoot? Yun na nakukuha ko na energy. So, nandoon yung energy, my dear. Nagtatanong ka, in short. Okay? Meron ba siyang kabit? Meron ba siyang nagsusulsul sa kanya? Meron bang sumisira sa pamilya namin?
Sino to? Bakit ganon? In short, yung buong energy, my dear, is nandoon siya sa area na may nagbabago na energy, okay? Next, my dear, over here is the Two of Pentacles, my dear. Masyado ka ring abala, my dear, na mag-budget, okay? Mag-budget, mag-balance ng usapin ng financial, and posibleng pinababayaan ka lang nitong tao na to. Kaya medyo nagtataka ka, bakit ganon? Okay? We have here the Three of Wands or the Three of Flowers. Patuloy lang siya, my dear. Hindi siya titigil sa ginagawa niya. Hindi siya titigil, my dear, sa kung ano yung ginagawa niya. At hindi din, kung sasalob siya ng pamilya, so ibig sabihin, general energy, posible ang tinutukoy dito ay kapamilya mo, kapatid mo, nanay mo, asawa mo. Hindi siya titigil, my dear, sa kung anong ginagawa niya. Kahit ano pang advice ang gawin mo, my dear, hindi siya titigil. Okay? Meron nag-flip. The Two of Wands. Tuloy-tuloy pa rin talaga siya, my dear. Hindi siya titigil anytime soon. Okay, sa mga bagay na ginagawa niya. The Two of Flowers. Bottom deck of the card is the Ace of Wands, my dear. So, ikaw, my dear, you need to mind your own business na lang talaga. Mag-focus ka talaga sa buhay mo and alisin mo yung energy mo sa kanya. Kumbaga parang, sige, magloko ka, bahala ka, 'di ba? Hindi naman kita pinilit, hindi naman kita ginusto. Ginusto mo 'yan, pero at the end of the day, wag kang tatakbo sa akin, hihingi ka ng tulong kasi hindi na kita tutulungan. 'Yun ang nakukuha ko dito. But to confirm your energy, my dear, meron siyang third party or merong gumugulo sa isip niya, meron nagdedemonyo sa kanya. We have here the Justice card, okay? Merong hindi balance, my dear, sa usapin ng pamilya at ng relasyon, okay? So, merong mga nanganganib na connection dito, my dear, nanganganib na maghiwalay, kasi parang hindi umaayos or wala sa ayos, my dear, yung membro ng pamilya o yung partner mo. Ay, nandun ka sa energy na nag-iimbestiga ka, my dear. I think itong energy, my dear, ng I'm grateful for the spiritual lesson. Pakiramdam ko, my dear, parang lumalabas sa kanya na magpabigat ka sa buhay. Parang gano'n na nakukuha ko, my dear. Parang spiritual lesson ka niya. Parang isa ka sa mga challenge niya sa buhay na parang kailangan niya talagang ma-overcome. Yun na nakukuha ko, my dear. Okay, thankful siya na dumating ka sa buhay niya kasi parang ang dami niya talagang natutunan. And finally, parang hindi ko alam kung sino sa inyo ang toxic, my dear. Pero nandoon kasi yung buong energy, my dear, eh. No, na parang kinukuha niya na yung power niya laban sa'yo. Parang nag-a-aklas siya, my dear. Yun ang nakukuha ko na hindi mo na ako hawak sa leeg, gagawin ko na lahat ng gusto ko, bahala ka sa buhay mo. Ganon ang nakukuha ko na energy, okay? But to answer your question, oo, merong gumugulo sa utak niya, merong third person na parang bumubulong-bulong sa kanya at parang sinisira yung connection niyo. Okay? So, my dear Sagittarius, yan ang reading mo para sa yung second half of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.